Jessica, may kasabihan din no, sa pagsusugal, the house always wins. Ganito ang mapait na napagtanto ng isa nating nakausap na dating nalulong sa pagsusugal pero nakaalpas sa bisyo at ngayon ay tumutulong sa mga kapwang nalulong din sa naturang bisyo. Isang bakasyon sa Las Vegas sa Amerika ang nagpabago raw sa buhay ni Regan. Ang tinaya niyang $1 noon sa isang iglap, naging $18,000 o 900,000 pesos. Feeling ko napaka-dayin na ng life. Kasi I'm just gonna bet and mapapalitan ng mas malaki yung kapital ko. Isang taon daw siyang panay-panalo, pero hindi nagtagal, sunod-sunod na ang talo niya sa kasino. Sabay sa unti-unti na niyang pagkalulong. Kasabay nito ang pagkabaon niya sa utang sa loob ng 6 na taon. Noong una, napapatsapan ko pa yung mga utang tsaka yung mga natatalo sa akin meron pa akong, nakakagawa pa ako ng paraan na nakakapag-lie pa ako sa wife ko na hindi, ininvest ko yan, mga ganong bagay. Pero nawawala yung kotse. Ang isang kotseng sinanla, naging 2 hanggang sa natuto raw siyang magnakaw. Sa isang punto, nakulong pa siya sa pagsanla ng sasakyang hindi kanya. Pero hindi raw ito ang pinakamalalang nangyari. Ang pinakamatindi sa akin is yung mga loan shark gusto na akong pangilin. Dumating ako sa point na nag-oral loaning na ako sa casino. Okay lang yung may collateral ng mga sasakyan, pero yung mag-oral ka sa mga financer, ibang usapan na yun kasi talagang guguluhin nila yung family. Suma total, umabot ng 50 million pesos ang naging utang ni Regan. 2010 na magitan na raw ang kanyang pamilya. Una siyang dinala sa psych ward bago sa rehabilitation center. Ngayon, 7 taon nang hindi nagsusugal si Regan. Pero batid niyang hindi siya nag-iisa. Kaya bumuo siya ng sariling support group. Bukod sa support group meetings tuwing Biyernes sa Makati, may itinayo rin siyang rehab center. Aminado siyang nakita niya ang kanyang sarili sa nagawa ni Jesse Carlos sa Resorts World Manila. At kung hindi raw namagitan ng kanyang pamilya, baka raw pareho rin ang kanyang nagawa. Dumating din ako sa ganong thinking na ano kaya, bombahin ko na ito or ganon-ganon because of the anger and the losing state. Kaya nag-iisip ako ng ganon, and dumating din ako sa point na to take my life also para matapos na to. Sabi ni Regan, tulad ng ibang addiction, bukod sa awareness sa senyales ng pagkalulong sa sugal, kailangan ng pamamagitan ng pamilya dahil kaakibat nito ang matinding emosyong mahirap.